So, nagsha-show, guys. Ano ko, Rose? Dami, oh. Naramdaman mo yung proseso ng pagiging Chinese dito. Ay, hindi siya strawberry. Wow. Anong oras kaya dito yung trend para makaalis na tayo? Hello, the Great Buddha. I'm here. Hello guys! I'm back again with another video. And guys, sa video na to, tayo ay pupunta sa Yokohama and Kamakura. Actually, yung dalawang lugar na yun ay kasama siya lagi sa mga ibang itinerary kapag pupunta ka talaga ng Japan. Specifically sa Tokyo kasi malapit yon. And guys, ngayon I'm so excited kasi gusto ko siyang puntahan. And alam ko doon yung famous sa train station na to. Actually, hindi ko alam kung train station siya or what. Pero ngayon kasi, exploration again ang gagawin natin. Hindi tayo nanood ng vlog about doon sa Yokohama and Kamakura. Kaya guys, I'm so excited. Pero ngayon, kasi maaga-aga pa and gusto ko kasi medyo mahaba-haba ang biyahe natin ngayong araw ay kumain muna ako ng breakfast. Kaya naman ngayon ay aking napag-isip-isip ay kumain ulit sa Yoshinoya. And guys, syempre, Yoshinoya muna kakain natin. Yung mga small serving muna yung kakainan natin. Then after doon is mamaya doon sa Yokohama o Kamakura area is doon tayo kakain ng ramen. Kasi gusto ko ulit mag-ramen. So para hindi masyado mabigat. Kasi guys, pagka kakain ka agad ng ramen, ang bigat-bigat agad sa tiyan. Buti na lang doon sa mismong hotel ko ay may malapit na Yoshinoya. Okay, let's go in. Yan, kabisado ko na nga yung pagpunta dito eh. Puna tayo. So, alam ko na umorder dito. So, click natin. Then, ayun, papakita ko sa inyo. Ayan, ganyan lang naman. Kiklik-click mo kung ano gusto mo. Morning meals. Ay, morning meals. Parang ito po, beef sukiyaki meal. 716 lang siya. Yan lang muna. So, wala akong dagdag. No bigger size beef, bigger size beef order. Same lang yung price. Oh, kahit magpalaki ka ng meat. Okay, add to order list. Ayan, diba? 787 lang yung breakfast natin for today. Tapos ang gusto ko dito kasi unlimited yung water dito. Or yung drinking water ay dito sa inyo. Diyan yung kuhanan, guys. 11番でお待ちのお客様、料理がbilis ang order natin. Tignan nyo, oh. Ang laki pala niya kahit ganun lang yung price. Dati nagtatagdag pa ako. Pwede na pala to guys, oh. 700 plus yan lang. Tingnan. Ang sarap. So guys, nandito na tayo uli ngayon sa Kinsho Station at ngayon pupunta na tayo sa Yokohama. So ang gagawin natin, Yokohama muna, then Kamakura, then pabalik dito mismo sa ating station. And guys, ngayon is bumalik ako doon sa hotel ko. Kasi di ba wala ako kanina nga ganitong coat na suot. Ang lamig pala talaga. Kasi pinipilit ko kasi may time na naiinitan ako or what. Pero tinanggal ko siya nung una. So ngayon, binalik ko na. Hindi ko kaya pala ng walang coat. Kasi may time na naiinitan ako kahit naka-coat ako. So ngayon, hindi ko siya sinuot. But now, ayan, suot ko na. And tuloy-tuloy na to. Okay, so nandito tayo sa loob. So ngayon, dito tayo sa color blue line. Ano? Ayan. Blue na Sobo Line Limited Express. And ayan, basahin nyo to guys. Dito tayo pupunta. Yokohama and Kamakura. Diba? Tulad ng sabi ko sa inyo, the best talaga tong station or yung area ko dito mismo sa Japan kasi lahat ng mga pwede nyong puntahan is mapupuntuhan dito mismo sa station natin. This time, hindi na natin kailangan mag-transfer. So, straight to. Straight na itong line na to papunta dun sa Yokohama. 10:33 yung dating niya. Dito sa journey na to, kailangan nating makaupo sa upuan kasi medyo matagal-tagal. Hindi ko kayang tumayo. Naalala ko. Noon nung nasa Kyoto tayo, pabalik ng Osaka, nakatayo tayo. Whole trip. Ito na guys. Okay guys, so mani tayo. Hindi siya magdidire-diretso from dun sa Kinsho papunta dun sa Yokohama. Kasi yun ang sabi sa Google Maps. Like promise, ganun talaga yung sabi. So ngayon ay dito sa Tokyo Station, nababa tayo dito at lilipat tayo dito sa, ayan, nababasa nyo ba? Lilipat tayo dyan sa JU Line o Ueno Tokyo Line. Then from here sa Tokyo Station, mapunta na yun sa Yokohama. Stress ako first time ako minali ni Google Maps sa mga train station ngayon, yung mga pupuntahan and whatsoever. Okay, so panik na tayo. Nyo, nakakatuwa dito sa Japan, mayroon sila mga workstation na ganito for business and personal purposes. Kung gusto mo mapag-isa, then babayaran mo na lang. Finally guys, nandito na ako. Naghihintay na ako ng train station. Kaya alam nyo, medyo nakakalito yung pagpunta dun sa Yokohama. Ako personally nalito, hindi ko alam kung may experience din to. Kasi di ba sabi ko sa inyo sa Ueno Tokyo Line. Yun. Tapos, ito palang line na to is kakaiba pala. Ayan na makikita nyo. Tokaido Line na ako sasakay, pero nasa baba niya, nakalagay doon sa ibaba is Ueno Tokyo Line. Yun lang, nagtanong na ako mismo sa mismong security guard dito kung ano yung mga dapat sakyan and whatsoever. Tama naman daw ako.
Yun nga lang, dito ako tinuro. Hindi dun sa parang pinaka-JU line. Ito kasi JT na. So, ganun. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa Yokohama Station. At ngayon, ang unang pumuntahan natin dito is yung Gundam Factory. And alam nyo guys, may problema na naman ngayon dahil, di ba bumili ko ng SIM card dun sa airport? Ang nangyayari is, yung SIM card na binili ko sa airport is naglolo ko siya ngayon. Totoo nga pala yung sinasabi sa mga TikTok saka sa mga vlog na ang magandang SIM card dito sa mismong Tokyo, Japan area or dito sa area na to is yung Sakura Mobile. And guys, yung SIM card ko, naglolo ko, hindi ako makahanap ng way para makapag-research. Meron akong signal. Ayan, may signal na nakalagay dyan mismo yung wifi. Pero ang bagal niya and naglolo ko talaga siya. So guys, if ever kung bibili kayo ng SIM card para hindi nyo ma-experience yung na-experience ko ngayon is yung bilhin nyo is yung Sakura Mobile. And yung link guys ng SIM card na yung ilalagay ko dyan sa ibaba sa description. Also, you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon ng extra 5% of discount sa lahat ng available nyo sa Klook. Mapa hotels, activities, SIM cards, and Wi-Fi. So ngayon dito ako nagre-realize sa ganito. Ayan, iniintay ko pang mag-work ulit yung SIM card ko. So buti na lang guys, itong may nakita ko dito isang English. Kahit pa paano, lalaruin ko siya sa utak ko kung paano magpunta dun sa mga destination dito. Sakto lang din kasi yung Kamakura saka yung Yokohama lang naman ang pupuntahan ko. And nag-download kasi ako sa Google Maps ng offline map. So buti na lang kahit pa paano nakikita dun yung mismong mga train station. So ayan for example. So ayan guys, meron ako dito din-download nga 'di ba ng offline map doon sa Google and gumagana naman siya. Kaya lang ang problema, hindi ko maklik. Like kunyari kapag i-click ko yung Yokohama mismo tapos papunta doon sa malapit na train station doon sa mismong Gundam Factory is hindi ko pwedeng maklik siya guys. Kailangan may internet. So ayan, buti na lang nakikita ko dito na yung malapit na train station doon is yung Motomachi Chukagai. So doon tayo pupunta ngayon. Pero ang hinahanap ko ngayon is kung saang train line o saang line ako sasakay. Di ba may mga legend dito? May mga legend dito na yung Minato Mirai line, ayan. Yung Minato Mirai line na yan is ganun yung logo niya guys. So feeling ko dyan naman yun. So ngayon, tara i-discover natin. Okay, let's go. Yan. Never again, hindi na ako bibili ng SIM card sa mga airport. Lagi na lang ako sa Klook talaga bibili. And guys, tayo didiretso sa Minato Mirai line. Okay, so for today, dito tayo lalabas sa Exit 4. Kasi itong Exit 4 ay papunta to sa Yamashita Park. And after nun, puntahan natin yung Chinatown nila. And after nun, puntahan natin yung Gundam Factory. Finally, andito na tayo sa labas ng station. At ngayon guys, let's go explore na natin itong place na to. Ang tahimik dito sa lugar na to. Pero guys, alam nyo ba, share ko lang sa inyo fun fact. Itong Yokohama or itong area na to mismo is second most populated city or area dito sa Japan. O, di ba hindi nyo alam? Nalaman nyo dito yan sa akin. Diyos ko, yung hangin, napakalamig na naman. Ang lamig. Ayan, nakikita ko na, nakakaramdam na ako ng park. Kasi nakikita ko na ang mga damo-damo. Tingnan nyo guys, meron silang parang kamukha ng mismong Tokyo Skytree. Galing na. Hindi ko alam kung parang Skytree din nila yun or what. Ay nako, ang lamig po, super lamig. But thank you Lord, ganito yung gusto kong weather talaga. Ay nako, naalala ko nung nag-Osaka ako, init na init ako ngayon naman. Ginawa ko. Diyos ko, feeling ko sa susunod sa autumn, parang middle na lang yun, ano? Okay, so ano pala siya, Yokohama Marine Tower. And alam nyo ba, fun fact about me, mahilig ako sa mga towers. Kung mapapansin nyo sa lahat ng mga pinopost ko na mga video, yung Mahanakon sa Thailand, Macau Tower, yung sa Singapore, tapos ito, tapos sa Taiwan, meron pa akong pinuntahan sa Taiwan as far as I know parang Taipei 101, mga ganyan, mga matataas na lugar, but takot po ako sa heights. Hindi ko alam, mahilig ako sa tower. Yung ganda ng lugar na to, Alam nyo, parang ano lang siya, parang mga wala lang halaman na ganyan, pero gandang-ganda na ako dyan. Nakatawa, may aso. Kita ko na ang higanteng Gundam. Gundam matawag. Kasi guys, hindi ako nilalaro nito dati. Pero kasi sikat nga itong tourist attraction dito. Papakita ko sa inyo. Look! Nakikita niyo na ba? Ang nakikita ko? Ayan, medyo malayo-layo. May entrance ba dito? And ang ating aalamin ngayon kung may entrance ba dito. Okay, so ayan na tayo. Ito na yung Gundam Factory, Yokohama. So ito yung mga pinagbabawal dito. Bawal yung pagkain, mag-yosi, mga drone, and of course yung camera. Okay, check natin kung magkano kasi yun yung ticket counter. Let's purchase a ticket. Sana naman hindi mga 1,000 yen dito, no? Ay, ang mahal. 1,650 yen. One? You wanna buy just a glass ticket? Okay, so pinagsusulat ako kung ano daw yung mga, which country daw ako, Philippines. How did you find out the Gundam Factory Yokohama and moving to Gundam?
TikTok, how many times you visited? First, 1,650 ang entrance kapag ka-adult. Pag bata, 1,100. Okay? So, kapag kayong pumunta pa kayo sa Duck Tower o doon sa mismong taas, papanig kayo 3,300 yen naman ang bayad doon. So, hindi na ako papanig. Gusto ko lang picture. So, 1,650 lang ang ating binayad para makita lang. Hi! Only one. Yeah. Do you have online ticket? No. Okay. Only here. Okay. Okay. Thank you. Talagang gusto ko lang pumasok at gusto ko lang makita. Ganun lang. Ang galing oh. Ayan siya guys. Siya yung pinuntahan natin dito. For the price of 1,650. Cool! Ayan. So, nag-show guys. Ayan, as you can see, umaangat siya, tumatayo, tumitingin sa kaliwat kanan, sumasayaw. Pero to be honest, nakakatuwa at nakaka-amaze kasi talagang robot siya. Like, powered by the electricity siguro, or fuel, or kahit ano pa man. Talagang gumagalaw. Ayun ang puso ko. Galing. Talagang yung bawat arms niya, knees, heads, shoulders, and toes, and toes. Naipasok to joke na yun. Para lumapit tayo, para masulit ang ating entrance dito. Go, go, go! Sige! Labanan mo siya, Naruto! Si Naruto, hindi naman siya yan. Dumuduro si kuya mo. Yun! Hindi ko kasi naiintindihan eh. Kung ano yung sinasabi. So, ina-appreciate ko na lang yung mismong presentation. Ayun, ang daming tao. Diba? Tapos doon sa side doon, mayroon itong mga kainan if ever. Ay, tapos na. Tapos na nun. Ayan, huminto na si Gundam. So, picture taking mode na guys. Ayun, ang dami ng mga nagpipicture. Kanina kasi video yan for sure. Kasi video nila yung paggalaw, ganun. And pwede kayo dito freely to take a picture. Pwedeng dyan kayo mismo sa area na yan. Or pwedeng doon din sa itaas. Or pwedeng dito. Depende kung saan yung trip. Okay lang naman as long as nakapagbayad kayo ng ticket. Ayun no. Tapos may area dito na kung saan pwede kayong magtingin-tingin ng mga stuff and whatsoever. So, pwede tayo pumasok dyan. Ayan guys. Tapos ayan, may area dito na museum where you can read all the facts, stories about Gundam. Yan o. Galing si ate. Ayan, parang ganyan yung nasa labas. Yan ginagawa nila sa Gundam. Yan yung live na nangyayari sa labas ngayon. Ngayon, naglalakad na tayo towards doon sa Chinatown nila. And ito, papakita ko sa inyo. Itong nakikita niyo sa harapan ko na madadaanan niyo bago kayo magpunta sa Gundam Factory. Yan ang tinatawag na Yamashita Park. Actually, hindi ko nga alam kung si Yamashita mismo, yung parang siya yung pinagkuhanan ng pangalan nito. But yan, dito yan sa Yokohama. Baka naman dyan nakatago yung Yamashita's treasure. No? Wala pala talaga sa Pilipinas. Joke. Diyan ninyo, nagpunta kayo dito ng autumn. Ano kaya itsura ng mga halaman na to saka ng mga puno? Ano? Tapos ang ganda-ganda siguro dito. Tingnan niyo, puro bulaklak. Amoy na amoy ko mismo personally ngayon yung amoy ng mga flower. Alam mo yun yung pagkabagong pitas siya. Ayan na. Is it rose? I don't know kung rose. Dami oh. Ganda. Wow, rose nga guys. Ang galing, ang dami Paano pa kapag blooming season talaga, no? Ayun na, may fountain dito. Ang name ng fountain is Guardian of Water. Yan. Ganda. From here, dito sa mismong Yamashita Park na area na to, makikita nyo yung mismong Chinatown. Ayun no, tignan nyo. Ayun yung mismong arco ng Chinatown. Hindi ko alam kung nakikita. Nakikita ba sa video? Ayun no, kikita ko na from here. Yay! Ayun na yung Chinatown. We're here. Ayun na, bumungad sa atin. Mga nagbibenta ng mga Chinese items, food. Alam nyo kung saan ako nag-crave ngayon. Sa donut. I don't know why. Basta sa donut. Doon naramdaman mo yung presensya ng pagiging Chinese dito. Look, ito pa lang Yan Tapos yung mga pagkain dito talagang Chinese food. May mga siopaw, may mga siomai, parang tikoy, and whatsoever. Ayun Oo nga Kakatuwa naman. Tapos ito yung strawberry na sinasawsaw sa parang sugar. Puro food actually. Puro food. Ito, mga Chinese stuff. Oh yun, ganda guys. Ganda. Ay, may mga lugar dito na pinipilahan. Piling ko yun yung masarap. Ayun Wow. Ayan. Ito pa Diba? Ayan, nag-vlog si ate. Kote. Vlogan tayong dalawa. Oh. Ayan
yung mga food Peking duck, Shinsen, Canton, o Susume. Ano ba yan? Hindi ko guys alam. Basta ayan yung mga food here. Ganda dito, parang naging iba yung ambience niya. More like Chinese. Gusto ko itong tikman pero wala ako sa talaga kumain ng ganyan. Ay! Hindi siya strawberry. Akala ko strawberry. Ang labo kasi ng mata ko. Ano kaya to? Strawberry pa yung ganun. Wala kasing mga seeds sa tuldok-tuldok eh. Reading. Ang cool. Kaya lang, di naman tayo magkakaintindihan. Ang bango guys dito. Alam niyo yung amoy na parang daing na bangos? Yun mismo talaga amoy. I'm sure hindi daing na bangos yung niluluto dito kasi food sa atin yun. Pero ganun yung naaamoy ko talaga. Daing na bangos na binhabad sa suka muna. Gets nyo yun? Medyo amoy vinegar siya na piniprito, gano'n. Tapos may binibenta din dito ng mga nabibili natin sa Taiwan before. Ayan yung ganyan. Yung nakalate yung parang parang Taiwan chicken. Ganyan Isang diretso, napakahaba, ang laki. Uy, may pang reading talaga. Ba't kasi walang English? No English? Gusto ko talaga magpahula, kaya lang wala talagang English. Okay guys, so ngayon nakabalik na tayo dito sa Yokohama Station at ngayon pupunta naman tayo sa Kamakura, which is yun yung isang area dito sa mismong Japan na napakaganda guys. Yung train station na talagang aesthetic yung dating. So yun yung pupuntahan natin. Then from here sa Yokohama Station, sasakay tayo sa Red Line, which is ang Shonan Shinjuku Line. Ano yan guys? 6 stops siya papunta dun sa Kamakura Station from here sa Yokohama. And so dito tayo sasakay. Ayan, tingnan nyo. 13:57 yung time papuntang Zushi. Diyan tayo pupunta sa area ng line na yan. Basta guys, remember 6 stops lang ha. Baka mamaya magaya kayo dun sa akin na lumalagpas. Okay, so we're finally here sa Kamakura Station. And ayan guys, ang pupuntahan natin. So pagka sa east kayong exit pupunta, gusto kayo makapunta sa Churugaoka something shrine. Then dito naman sa west is yung Kotokuen Temple. So dito tayo sa west. Kasi yan yung isa sa mga gusto natin puntahan dito. Pero syempre, bago natin puntahan yan, pumunta muna tayo sa train station na sikat dito, which is ang Kamakura Kokomei Station. At ngayon, sasakay tayo sa Enoden Line. At ang Enoden Line, guys, ayan. From here sa Kamakura Station, yan yung color green. So let's go. Let's tap our card. Ayan. Ayan naman, hindi pala itong aking kailangan pa na maglagay ulit. And so let's go. Ayan. Wala nang laman to kanina, so nagsalin pa tayo. Tapos kanahiya ako. Bigla ako na-stop doon. So dito tayo sasakay sa green line na to, papunta sa Fujisawa. Ayan. Buti dumating na yung tren. So guys, tandaan nyo yung procedure natin kasi yung papunta natin, ganun lang din yung gagawin natin pa uwi. Hindi ko na kasi mabablog yung pang mamaya. Guys, we're here na sa Kamakura Kokomei Station at itong station na to sikat to sa IG, sa TikTok, and etc. And as far as I know, is a feature ito sa Slam Dunk. So, ito yung picture. So, yun yung picture nito. So, ngayon hanapin natin yung spot na yun bago pa maggabi at baka hindi pa tayo makauwi dun sa Kinscho. Okay? Ayan. Kamakura Kokomei. No. So, ito yung sikat na area dito. Kaya lang, kailangan maghintay ng tren. At ang daming tao. Ayan. Wow. Ito yung sikat na yan. Late lang pala niya. Ang oras kayo dadaan dito yung trend para makaalis na tayo. Grabe. Nagpunta tayo dito para dyan. Tingnan yan, dami ting mga tao dito. Sikat kasi siya guys. And ayun, nagpadala ako sa kasikatan. Kaya pumunta din ako dito. So, sobrang kasikatan niya, naglagay na ng ganito. Manners in Kamakura City. So, bawal daw pumasok sa mga private property. Siyempre, bawal magkalat. Tapos, bawal daw mag-take ng photos in dangerous location yung malapit na sa mga tren. Tapos, bawal istorbahin yung mga vehicles na dumadaan. And guys, the moment we're waiting for... Ayan! So, yun na. Tapos na. Alis na tayo dito. Yun lang yung pinunta natin guys. Yun lang talaga. Para makakuha ko lang yung picture na yun. Then, balik na tayo doon sa mismong Kamakura area. I mean, doon sa pinaka-city center. Finally, we're here sa Hasa Station. So, ngayon, pupunta na tayo doon sa Kotokoin. So, yun yung pinaka-great Buddha dito sa area na to sa Kamakura. So, ngayon, let's go. And actually, 5 o'clock guys, nagsasara na yun. Kaya kailangan before 5, magpunta na kayo doon. Finally, we're here. Nakahabol tayo sa wakas. Hanggang 5 PM to. Pero kasi nga, di ba, masyadong compressed yung schedule. Nagpunta pa tayo dun sa Yokohama area. Tapos, dinikot pa natin yung mga best places doon. And, ayan, nakikita ko na buti na lang, guys. Yung Buddha dito is hindi yung papanik ka pa dun sa itaas. Yan lang, pwede pa. Hindi ko alam kung magkano. 300 yen. 100 yen nga, guys, yung entrance. Here. Thank you so much. Grabe, sinisip po niya ako super damig. Ito ang ticket. The Great Buddha Kamakura. Adult, 300 yen to guys. Request when using the Chozuya. This is not
water to drink. Please refrain from rinsing your mouth to prevent infection of COVID-19. It's not good to drink. Ano to? Hugas kamay? So, ayan. Ito yung itsura. Actually, hindi ko nababasa lahat yan. Ang nababasa ko lang yung restroom. So, ito. Let's go kay Buddha. Buti na lang. Finally. Finally. Hello, Buddha. Buddha, hello. Tutuwa naman ako at napuntahan natin to. Lahat sa itinerary natin na pupuntahan na natin except pa lang yung Mount Fuji. Grabe kalamig, oh. Kalamig. Super. Hello, the great Buddha. I'm here. Buddha. Hi, Buddha. Napakalamig ng kamay ko. Diyos ko, Lord. Super lamig talaga. So, ngayon, hanap ako ng toilet. Then, maghuhugas ako ng kamay. Sana medyo may heater yung tubig. Meron dito mga place din kung saan pwede kayo mag-ikot-ikot. May shop din dito. May vending machine. Tingnan nyo, sa likod ni Buddha mayroong ganun. Ano kaya ibig sabihin yan? Ba't may butas? Meron kaya nasa loob? So guys, finally, nandito na ulit tayo sa Kamakura Station. At ngayon, dito na nagtatapos ang ating vlog sa Yokohama and Kamakura. Maraming salamat sa panonood ng aming vlogs. Abangan nyo pa ang mga susunod na video ko dito sa Japan. Okay? So, yun lang. Thanks!